At ito na po ang final part ng ating journey from Mati to Maragusan on board Davao Metro Shuttle 61708. So ito guys, ni-rewind ko lang konti yung ating video guys. Patawid na po tayo nito sa barangay ng Araibo sa Pantukan, Davao de Oro. Yung palang kalsada doon sa kaliwa mga guys, yan po yung Junction Road papuntang quote-unquote radio room. Meron pong minahan po dyan mga guys, sabi po ng ating driver at conductor. Shout out kay driver Panganoron and conductor Senon. Nagawa ko pala itong video guys way back June 2024. So medyo matagal-tagal na po ito guys, kasi nga alternate yung posting natin, and then para makasubaybay po kayo sa aming channel mga guys. So ayan, ni-rewind ko lang po yung pagdaan natin sa barangay ng Araibo, Pantukan, Davao de Oro. Shout out po sa mga taga Araibo, Pantukan, Davao de Oro. It's my first time na nakadaan po ako dyan. And yung entrada nun guys nung galing kayo ng Marayag, yung pinakatuktok doon sa bundok na yun, and then pagdaan nyo ng Araibo, parang grand entrance ba do? Pagbaba nyo, wala nang pugs. So ito guys, mga estimate ko, mga nasa 15 kilometro na lang po tayo papunta ng bayan ng Maragusan. So kung to count, yung first time ko po guys na pumunta ng Maragusan, coming from Tagum yun was way back in 1995. So imagine nyo po yun guys, na nakasakay po kayo sa isang 4x4 na Feroza na sasakyan, and then panay tawid pa kami noon ng mga sapa mga guys. I don't know if I'm correct, doon sa may barangay Kamanlangan sa New Bataan. And then pag namin, before kami makarating ng Maragusan, may nakita pa kaming parang abandonadong minahan. I don't know guys hindi po talaga ako familiar, kasi sa lugar na yan, parang vivid memories ko lang. Hindi pa naman uso talaga ang video cam noon. And then, ang nakita ko lang na bus noon guys is yung kulay sky blue na Mensidor liner. So, na-feature na po natin yung bus line na yan. Way back last year pa po, no? Yung mga sinaunang bus nila. And then paano sila nag-concentrate doon sa lugar na yan sa Maragusan. Davao del Norte pa yan noon guys, then nag-Combal Province, and then ngayon Davao de Oro. I'm not sure guys kasi may nakita din ako na route panel sa isang bus nakalagay San Mariano. I don't know if the old name of Maragusan is the municipality of San Mariano. Kindly correct me na lang po mga guys if may alam po kayo sa history ng Maragusan. So sa totoo lang guys, ang Maragusan, pinopromote po nila yan na maging isang tourist destination, hindi lang kasi doon sa Aguaca na cold spring. Hopefully may mga maraming adventures na makikita natin yan mga guys. Sana ma-promote po yan, hindi lang ng LGU ng Maragusan, pati mga vloggers ko anong meron sa Maragusan aside from its agricultural products. So ayan po, nandito na po tayo sa boundary between Pantukan and Maragusan mga guys. So nakikita nyo po, nagkaroon ng sira dito sa daan na ito kasi nga nagkaroon ng landslide. Partly daw, aside from the soil erosion, meron kasing kinoconstruct na kalsada guys, from Maragusan going to Caraga in Davao Oriental. So sinisemento na po nila yan mga guys. I think dito sa bandang kanan meron din po dyang guys, isang junction. I think parte din po yan ng kalsada going to Caraga, Davao Oriental. So marami na po talagang access point mga guys. Yan po ang sinasabi natin guys, pag peace and development guys, pag walang rebelde tapos pumapasok yung mga kagaya niyan, mga transport companies, malaki man o maliit, dyan nagkakaroon ng development sa mga area. Dati magbayamati pa tayo. Ito ngayon, pag
matapos itong kalsada, makakapunta pa tayo ng Caraga in Davao Oriental, hopefully soon. Kung merong bus company na papasok dyan once matapos yung highway mga guys. At saka for the record na lang din po ito mga guys, wala pong nanunuhol sa amin para mag-vlog. Wala pong kaming connected na mga bus companies para mag-vlog sa kani-kanilang mga ruta. Ito, parte lang ito ng aking hobby na magbiyahe kahit saan. Basta lang, bus yung sakyan natin. Kasi nga, bus commute yung ating fini-feature. Or yung modern PUV or minibus for that matter. Kasi may nag-share kasi sa post ko doon sa part 3 ng ating vlog from Mati to Maragusan. Sinasabi daw na sinuhulan daw po ako ng nasabing bus company. Iko-quote ko lang po, kung sino man po kayo na makita nyo sana itong dubbing ng part 4 ko or final part ng vlog ko, hindi po kami sinusuhulan. Sa totoo lang, bus companies, they will recognize my vlog but they will never ask any of my services na para videoan ko ang kanilang mga ruta. Nasa akin po yan guys. And usually nagbabayad po ako ng pamasahin yan. Kung merong iba magbibigay ng free ride privilege, then thank you. But to be honest talaga, hindi ako tumatanggap ng suhol mula sa bus companies para lang i-vlog yung ruta. I don't think so. So sana po wag kayong mag-isip ng ganyan, lalo na yung mga quote-unquote kakumpetensya ng mga bus lines pagdating sa transportation. Hindi ko na lang sabihin kung anong transportation group kayo na belong, pero wag po ganyan, below the belt na po yun. Hindi po katanggap-tanggap yun mga guys. So ito guys, malapit na po tayo sa pinaka downtown ng Maragusan At kung mapapansin ninyo guys, napakalawak ng sagingan ho dyan. If not mistaken, I think nung 90s pa, pumasok na dyan ang Stanfilco. Oo, yung brand nila is Dole or Dole Philippines. So itong Maragusan, kasi familiar kasi ako sa saging dahil nga yung first job ko noon is sa shipping department kasi ako. Meron kaming tinatawag na lowland, midland, and highland na varieties. So ito, I think sa Maragusan, ito yata yung isa sa mga highland or midland na banana varieties. Kasi guys, pag tumataas yung elevation, medyo nagkakaroon ng mataas na sugar content yung banana. Dahil yan sa malamig na klima. Hindi po yan artificial insemination or kung anong tinuturok na chemicals yan. Hindi po. Ganyan po talaga ang saging. Pag nasa malamig na area, tumatamis po yan mga guys. At isa rin po yan guys na kung bakit umasenso ang Maragusan ng dahil sa saging. Kaya nga naging city ang Tagum din guys ng dahil sa saging. Kaya malaki ang impact ng pag-export natin ng banana guys. Dahil malaki po yung kinikita ng hindi lang ng plantation. Nagkakaroon ng trabaho ang mga tao dyan sa lugar na yan, and then nagkakaroon ng taxes ang LGU for that matter. Kaya malaking tulong po yan sa pagdevelop ng isang munisipyo guys. At sa income na yan, magiging city pa yan, ika nga. So shout out po sa mga taga-ano dyan, mga OFW natin dyan. Malay nyo pag nakakain kayo ng saging na galing Pilipinas, malay nyo baka galing dyan sa isa sa mga plantasyon dito sa Maragusan, di ba? Parang at home pa rin, ika nga. Sa mga followers natin dyan sa Maragusan guys, kayo na lang po ang mag-comment sa ating comment section kung anong barangay ba yung dinadaanan namin from Barangay Araibo going to the boundary of Maragusan, going all the way up to the poblasyon or downtown of Maragusan mga guys. Kasi wala ako masyadong nakikitang signage guys, pasensya na po talaga. It's my second time around sa lugar ninyo, pero first time na galing sa Mati na area. So nandito na po tayo
sa may crossing ng downtown ng Maragusan mga guys. Ang nakita ko lang is highway code, Highway 906. Isa yan sa mga codes sa mga highway sa Pilipinas mga guys. Ayan na po yung kanilang rotonda. And then kakaliwa po tayo niyan. Papunta ng terminal at palengke ng Maragusan. Meron lang kaming binaba po dyan saglit. And then pagkatapos yan, diretso na po sa pangalawang kalye para mag-turn right kami para papunta ng ng terminal at palengke ng Maragusan, Davao de Oro. Ulitin ko guys, shout out at saka maraming salamat po kay Driver Panganoron at Conductor Sinon, mga dati kong kasamahan sa Davao Metro Shuttle, sa allow na mag-vlog ako sa biyaheng ito. Napaka-special guys. Isa ito sa mga biyahe na hindi ko makalimutan, ika nga. So, ipopost ko rin po ito sa aking YouTube channel mga guys ha. And nandito na po tayo sa palengke ng Maragusan. So, shout out po sa taga Maragusan mga guys. Ingat po palagi sa ating mga biyahe or kung ano mang ginagawa natin mga guys And then, eto na po. Papasok na po tayo sa Maragusan Transport Terminal. And that concludes our journey from Mati to Maragusan. See you on the next vlog mga guys.